Taurus, ang lihim na ito ang magbabago ng iyong swerte sa 2026. Taurus, huminto ka muna at makinig ng mabuti. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang 2026 ay hindi magbabago ng iyong buhay dahil sa swerte kundi dahil sa isang lihim na hindi ka dapat nakadiskubre ng ganito kaaga? Sa mga nakaraang taon, naramdaman mo ito, hindi ba? Ang mga pagkaantala. Ang mga saradong pintuan. Ang halos tagumpay na tila tumakas sa huling sandali. Ang mga gabing tahimik mong kinukwestiyon ang sarili mo, nagtatanong kung bakit mabagal ang takbo ng buhay mo, habang ang iba ay tila mabilis na umangat. Ngunit paano kung ang mga pagkaantalang iyon ay hindi parusa? Paano kung bawat pagtanggi, bawat pusong nasaktan, bawat kabagalan sa pananalapi ay talagang proteksyon? Mayroong nagaganap na pagbabago sa likod ng mga eksena para sa iyo, Taurus. Isang makapangyarihan. Isang nakatakda. At sa 2026, ang nakatagong puwersang iyon ay hindi na mananatiling nakatago. Nagtiyaga ka. Pinasan mo ang mga responsibilidad ng hindi nagrereklamo. Nanatili kang matatag kahit walang nakapansin sa iyong mga sakripisyo. At ngayon inihahanda na ng universo na ihayag ang katotohanan. Ang lihim na ito ay hindi lang magpapabuti sa iyong swerte. Ito ay muling magpapakahulugan dito. Manatili ka sa akin, dahil ang iyong maririnig ay maaaring baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa buong paglalakbay mo. Taurus, hindi kayong tipo ng tao na malakas magreklamo. Tinitis mo. Naghihintay ka. Dahan-dahan at tahimik mong itinatayo ang lahat. At iyan mismo ang dahilan kung bakit kakaiba ang 2026 para sa iyo. Sa mga nakaraang taon, maaaring pakiramdam mo ay mas mabigat ang buhay kaysa dati. Dumami ang responsibilidad. Lumaki ang mga inaasahan. At sa isang paraan, ikaw ang naging matatag para sa lahat. Umaasa ang pamilya sa iyo. Nakasandig ang mga kaibigan sa iyo. Kahit pagod ka, nagpatuloy ka. Kahit nagdadalawang isip ka, nanatiling praktikal. Iyan ang paraan ng Taurus. Matatag. Tapat. Matiyaga. Ngunit narito ang hindi nauunawaan ng karamihan tungkol sa iyo. Sa likod ng kalmadong panlabas mo, may tahimik na bagyo. Mga tanong na hindi mo kailanman tinanong ng malakas. Mga pagdududa na hindi mo ipinakita. Mga sandali na nagtanong ka kung ang iyong pagsusumikap ay talagang magbubunga. At gayon pa man may isang bagay sa loob mo na hindi kailanman nagpahintulot sa iyo na sumuko. Ang panloob na tinig na yon, ang tahimik na lakas, ay hindi basta-basta. Bahagi ito ng lihim. Dahil habang inisip mo na wala namang nangyayari, nire-reposisyon ng universo ang mga piraso sa paligid mo. Pinoprotektahan ka mula sa padalos-dalos na desisyon. Tinatanggal ang mga taong hindi akma sa'yo. Ipinagpapaliban ang mga kaganapan na sanay nakulong ka sa mas maliit na bersyon ng iyong kapalaran. Ang 2026 ay hindi tungkol sa biglaang mahika. Ito ay tungkol sa paglalantad. Ito ang taon na mauunawaan mo kung bakit kailangang mangyari ang lahat ng ganito. At kapag malinaw mo na itong nakita, Taurus, hindi mo na muling dududahin ang iyong landas. Taurus, bago ang bawat makapangyarihang pag-angat, may panahon ng presyon. At matagal ka nang namumuhay sa presyong iyon, mas matagal kaysa sa inaakala ng karamihan. Isipin ang nakaraang 2 o 3 taon. Ilang beses na bang halos nagtagumpay ngunit hindi? Isang oportunidad sa trabaho na mukhang promising ngunit biglang nawala. Isang planong pinansyal na tila matatag, ngunit naging hindi sigurado. Isang relasyon na tila totoo, ngunit dahan-dahan ay nagpakita ng bitak na hindi mo pwedeng baliwalain. Hindi ito dramatikong kaguluhan. Ito ay banayad na pagkadismaya. Yung tipong pinapakinggan mo ang sarili mo na huminga ng tahimik at sinasabi, okay lang, kahit hindi naman talaga. Pinanood mo ang iba na mas mabilis umusad. Nanatili kang consistent, ngunit mabagal ang resulta. Minsan pakiramdam mo ay itinatayo mo ang bahay brick habang ang iba ay gumagamit ng shortcuts. At dahil Taurus ka, tumanggi kang kunin ang madaling daan. Pinili mo ang katatagan kaysa sa panganib. Katapatan kaysa sa impulsive na kilos. Pangmatagalang seguridad kaysa sa pansamantalang kasiyahan. Ngunit narito ang pinakamasakit, ang pakiramdam na hindi nakikita. Ibinigay mo ang iyong oras. Ibinigay mo ang iyong enerhiya. Sinuportahan mo ang iba ng walang pag-aalinlangan. Ngunit nang dumating ang iyong pagkakataon na makatanggap ng suporta, katahimikan ang bumalot sa iyo.
Hindi dahil walang nagmamalasakit kundi dahil hindi nila lubos na naunawaan ang bigat na iyong pinapasan. May mga gabing kinwestiyon mo ang sariling bilis. Baka masyado akong mabagal. Nawawala ba ako sa dapat? Bakit pakiramdam ko palagi akong naghihintay? At gayon paman hindi ka sumuko. Iyan ang bahagi ng iyong pagkatao na kadalasan ay hindi napapansin ng iba. Ang iyong tiyaga ay hindi kahinaan. Ito ay disiplina. Ito ay lakas na may kontrol. Ngunit kahit ang lakas ay napapagod. Sa pinansyal, maaaring may mga sandali na pakiramdam mo ay nakabara ka, hindi ubos ang pera, ngunit hindi rin lumalago. Nasa gitna lang. Matatag ngunit stagnant. Ligtas ngunit hindi nasisiyahan. Sa emosyonal, maaaring lumampas ka na sa ilang tao. Napansin mo kung sino lang ang dumadating kapag kailangan nila ng tulong. Naramdaman mo kung sino ang lihim na nagdududa sa iyo. At dahan-dahan, tahimik, sinimulang ibalik ang iyong enerhiya. Ang paglilihim na ito ay hindi kalungkutan. Ito ay paghahanda. Dahil narito ang katotohanan, Taurus, kung ang ilang plano ay nagtagumpay ng mas maaga, malamang nakalok ka sa landas na masyadong maliit para sa iyong hinaharap. Kung ang ilang relasyon ay nagtagal, matagal ka nitong ubusin. Kung ang ilang mabilisang oportunidad sa pera ay nagtagumpay, maaaring nawala ang iyong katatagan sa kalaunan. Ang mga pagkaantala ay hindi pagtanggi. Ito ay banal na redirection. Habang iniisip mo na sinusubok ka, talagang pinapakinis ka ng universo. Mas malinaw ang iyong pamantayan. Mas matalas ang iyong intuition. Mas mababa ang tolerance mo sa walang kwentang bagay. At nang hindi mo namamalayan, nagsimula ka ng magbago. Hindi ka na ang Taurus na 3 taon ang nakakaraan. Mas matalino ka. Mas mapanuri. Mas hindi padalos-dalos. Mas maingat sa pagpili. Lumalakad ka ngayon ng may pag-iingat, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kamalayan. Ang buong mabagal na panahon na ito ay may layunin. Dahil ang 2026 ay hindi para sa bersyon mo na inosente, labis na mapagtiwala, o hindi sigurado. Ito ay para sa mas malakas, mas matalas, at emosyonal na matalinong bersyon ng iyong sarili. Ang presyong naramdaman mo, hinuhubog ka nito. Ang paghihintay, pinapalakas nito ang iyong pundasyon. At ngayon mas malapit na ang pagbabago kaysa sa iniisip mo. Taurus, narito na. Ang lihim na magbabago ng iyong swerte sa 2026 ay hindi nasa labas mo. Ito ay isang bagay na matagal mo nang ginagawa, ngunit hindi mo napansin ang kapangyarihan nito. Ang iyong lihim ay ito, hindi ka kailanman nilayon para manghabol. Nilayon kang mag-attract. Sa loob ng maraming taon, naniwala ka na ang tagumpay ay nangangailangan ng mas matinding pagsisikap. Na kailangan mong patunayan ang sarili mo. Ipakita ang iyong halaga. Ipakita ang katapatan ng lampas sa hangganan. Ngunit sa 2026, nag-a-activate sa iyo ang isang kakaibang enerhiya, isang magnetic na puwersa. Pinamumunuan ng Taurus ng Venus, ang planeta ng halaga, atraksyon, kasaganaan, at tahimik na karangyaan. Hindi ka ginawa para sa magulong habol. Ginawa ka para sa matatag at maayos na pagpapalawak. Kapag huminto kang magpilit, natural na huhugot sa iyo ang mga oportunidad. At iyan ang energetic shift na magaganap sa 2026. Sinasadyang pinabagal ka ng universo. Bakit? Dahil ang manghabol mula sa desperasyon ay lumilikha ng hindi matatag na pundasyon. Ngunit ang mag-attract mula sa katatagan ay lumilikha ng pangmatagalang kayamanan. Noong nakaraan, kapag ang isang bagay ay hindi gumalaw ng mabilis, nagduda ka sa sarili mo. Sa 2026, hindi mo nagagawin yon. Maiintindihan mo ang timing. Magtitiwala ka sa pacing. Hahayaan mong ang mga pintuan ay dumating sa iyo, at ang tamang mga pintuan ay darating. Ito ay hindi simpleng paghihintay. Ito ay estratehikong katahimikan. May kaibahan. Natuto ka ng obserbahan bago kumilos. Paano basahin ang tao bago magtiwala? Paano maramdaman ang enerhiya bago mag-commit? Ang tahimik na obserbasyon na yon, iyan ang iyong superpower. Karamihan sa tao ay mabilis magsalita. Masyadong mabilis magdesisyon. Masyadong madaling magtiwala. Ngunit ikaw nanonood ka. Kinakalkula. Sinusukat ang panganib. At dahil dito, kapag kumilos ka, tama ang iyong pagkilos.
Ginagantimpalaan ng 2026 ang tamang pagkilos. Narito kung saan nagiging makapangyarihan ito. Habang mas humihiwalay ka sa pangangailangan ng pagkilala, mas dumarating ang pagkilala sa iyo. Habang humihinto kang magpaliwanag, mas iginagalang ka ng iba. Habang nakatuon ka sa tahimik na pagtatayo, mas malakas ang tunog ng iyong mga resulta. Nagbabago ang iyong swerte dahil nagbabago ang iyong enerhiya. Sa halip na isipin, kailan ito mangyayari? Magsisimula kang isipin, ito ay nag-aalin. Sa halip na itanong, bakit hindi ako? Magsisimula kang malaman, akin na ito. At ang panloob na pagbabago na ito ay lumilikha ng panlabas na reaksyon. Sa pinansyal, magsisimula kang gumawa ng desisyon mula sa kumpiyansa kaysa takot. Hindi mo nakukunin ang oportunidad dahil lang lumitaw ito. Pipiliin mo ang mga akma sa iyong pangmatagalang seguridad. Sa emosyonal, titigil ka sa pagtanggap ng kalahating puso na koneksyon. Pipiliin mo ang kapayapaan kaysa kabuluhan. At sa sandaling gawin mo iyon, papalitan ng universo ang kalituhan ng kalinawan. Ito ang lihim. Ang katatagan ng iyong magnet. Kapag nanatili kang kalmado, papalapit sa iyo ang mga oportunidad. Kapag nanatili kang grounded, iniiwasan ka ng kaguluhan. Kapag pinahahalagahan mo ang sarili mo, tinataas ng iba ang kanilang halaga sa paligid mo. Sa 2026, ang iyong tiyaga ay nagiging kapangyarihan. Ang parehong tao na noon ay inisip na mabagal ka gumalaw, ay biglang makikita ang iyong matatag na paglago. Ang parehong sitwasyon na noon ay nakaka-frustrate sa iyo ay magsisimulang gumana para sa iyo. Dahil ngayon, naiintindihan mo ang mas malalim na bagay. Hindi mo kailangang magmadali para sa kasaganaan. Ang kasaganaan ay kailangang umayon sa iyong frequency. At ang iyong frequency ay tumataas. Mapapansin mo rin ang banayad na pagbabago bago magsimula ang 2026, mas matibay na intuition, mas malinaw na desisyon, hindi inaasahang papuri, maliliit na panalo sa pananalapi. Ito ay mga preview. Mga senyales na nagsimula na ang pagbabago sa loob mo. Ito ay hindi tungkol sa biglaang swerte sa loto. Ito ay tungkol sa kontroladong pag-angat. Pinagkakatiwalaan ka ng universo ng higit pa dahil napatunayan mo na kaya mong hawakan ang mas kaunti ng responsable. Basahin mo ulit sa isip mo. Hinawakan mo ang presyon ng may dignidad. Hinawakan mo ang pagkaantala ng hindi bumagsak. Hinawakan mo ang pagtataksil ng hindi naging mapait. Ang emosyonal na kahusayan na yon ay bihira. At ang bihirang enerhiya ay nag-a-attract ng bihirang oportunidad. Kaya kapag nagsimulang magbukas ang mga pintuan sa 2026, huwag magpanik. Huwag mag-overthink. Huwag sirain ang sarili sa pamamagitan ng pagtatanong kung karapat-dapat ka. Karapat-dapat ka. Ang lihim ay hindi kailanman nakatago sa iyo. Ito ay nakatago sa loob mo. At ngayon, Taurus. Handa ka nang gamitin ito. Taurus, kung napapansin mo, pinapadala sa iyo ng universo ang tahimik, ngunit makapangyarihang mga senyales, mga palatandaan na ang 2026 ang taon na magbabago ng husto ang iyong swerte at buhay. Maaaring napansin mo na ang mga ito, ngunit hindi mo naunawaan ang kahulugan nila. Tuklasin natin ito. Isa ulit-ulit na numero. Napapansin mo ba ang 111, 222, 322, 333, o 444 saan man? Sa orasan, resibo, address, o kahit sa panaginip. Hindi ito mga aksidente. Ang mga numerong ito ay paraan ng universo para ipaalam sa iyo na nakaalin ka sa enerhiya ng paglago at pagbabago. Ang bawat ulit ay parang banayad na tapik sa balikat, Taurus, manatiling mapagmatsyag. Malapit na ang oras mo. Dalawa, bigla ang pag-iisa. Minsan naramdaman mong mag-isa ka, kahit nasa gitna ng karamihan. Mga kaibigan na unti-unting lumalayo o nawawala ang koneksyon. Hindi ito pagtanggi, ito ay realignment. Nililinis ng universo ang espasyo para sa mga tao at oportunidad na talagang nararapat sa iyong buhay. Ang mga nagpapabigat ng enerhiya mo ay aalis upang makapag-focus ka sa mahalaga. 3, hindi inaasahang oportunidad. Maaaring may lumitaw na maliit, tahimik na pagkakataon, isang random na job post, nakakagulat na mensahe, o pagkakataong pagkakakilala. Ang mga sandaling ito ay mga senyales. Parang maliit na piraso ng tinapay patungo sa mas malaking tagumpay. Matutong mapansin ang mga ito. Huwag baliwalain bilang aksidente.
4. Matibay na intuition. Maaaring nagsimulang mas pagkatiwalaan mo ang pakiramdam kaysa sa lohika. Ang panloob na tinig na gumagabay sa iyo na sabihing, o hindi nang hindi na ipapaliwanag. Iyan ang paggising ng iyong lihim na kapangyarihan. Ang intuition mo ang yes para sa mga pintuan na bubuksan ng universo. 5. Mga panaginip at bisyon. Malinaw na panaginip, paulit-ulit na imahe, o pakiramdam ng iivu, lahat ito ay mensahe. Pinoproseso ng iyong subconscious ang iyong alignment, bigyang pansin ito, madalas nakikipag-usap ang universo sa tahimik na wika ng panaginip. 6. Pagod pero may pag-asa. Kahit na mababa ang enerhiya, may maliit na spark na nagpapatuloy sa iyo. Ang spark na iyon ay bulong ng universo, magpatuloy, Taurus. Malapit ka na. Ang mga senyal na ito ay banayad. Hindi sila malalakas na paputok, kundi mahinang tapik. Sa sandaling mapansin mo ang mga ito, mararamdaman mo ang pagbabago sa loob, isang pakiramdam ng katahimikan, kalinawan, at di mapipigilang momentum. Tandaan, inihahanda ka ng universo, hindi ka pinarurusahan. Ang bawat maliit na senyal na napansin mo ay hakbang palapit sa buhay na matagal mo nang hinihintay. Taurus, ang 2026 ay hindi ka bibigla. Papagantimpalaan nito ang paghahanda na nagawa mo na. Taurus, narito na ang sandali na hindi mo namamalayan na matagal mo nang inihahanda. Ang punto sa 2026 kung saan ang tiyaga, pagtitiis, at tahimik na lakas ay sa wakas ay nagiging malinaw at hindi maikakailang pagbabago. Isipin ito, isang matagal nang inaasahang oportunidad na halos iniwan mo biglang bumabalik. Isang mensaheng hindi mo inaasahan ay dumating sa perpektong oras. Ang mga pintuan na dati sarado, selyado, o nakatago, ngayon ay nagsisimulang magbukas isa-isa. Hindi dahil sa aksidente kundi dahil sa alignment. Ang mga pinansyal na tagumpay ay dumarating ng banayad sa simula, isang dagdag sahod, bagong kliyente, hindi inaasahang balik ng investment, sapat para mapansin mo, sapat para maniwala ka. At pagkatapos, mas malalaking pagbabago ang susunod. Ang mga oportunidad na dati tila masyadong malaki, perpekto, o delikado, ngayon ay tila maaabot na dahil lumakas na ang iyong panloob na pundasyon. Sa emosyonal na aspeto, nakikilala ng mga taong mahalaga ang iyong halaga. Ang iyong katapatan, tiyaga, at integridad ay hindi na napapansin. Mga kaibigan, katrabaho, o kahit mga taong minamahal na noon ay nagdududa sa iyo. Ngayon ay nakikita ang tunay na kapangyarihang dala mo, ang tahimik na magnetismo ng isang Taurus na nakapagsanay sa self-control, pagmamasid, at stratehikong tiyaga. Sa espiritual, mas nakaalin ka kaysa dati. Ang mga desisyon na dati nagdudulot ng pagkabalisa ay ngayon tila madali at natural. Tila ginagabayan ka ng universo sa bawat hakbang. Nagsisimula kang maunawaan ang timing sa paraang hindi mo pa naranasan dati. Nagsisimula kang magtiwala sa buhay sa halip na questionin ito. At ang pinakamaganda, ang turning point ay hindi palaging dramatiko. Maaaring ito ay banayad ngunit hindi maikakailang pakiramdam, isang pagtaas ng kumpiyansa, kalinawan, o pag-asa na nagsasabi sa iyo na sa wakas ay ang lahat ay kumikilos para sa iyo. Ito ang sandali kung saan titigil ka sa paglaban sa buhay at magsisimulang umayon dito. Ang enerhiya na dati nagpapabagal sa iyo ay ngayon nagpapatulin sa iyong pag-usad. Ang parehong mga hadlang na dati humahadlang sa iyo ay ngayon nagtuturo ng mga leksyon na nagpapasarap sa tagumpay. Taurus, ito ang iyong taon ng paggising. Ang 2026 ay hindi lang magbibigay sa iyo ng swerte, ginagantimpalaan nito ang iyong pagpupursige, tiyaga, at panloob na lakas na tahimik mong pinagyaman nang walang ingay. At mula dito, nagsisimula ng dumaloy ang lahat. Ang iyong landas ay nagiging malinaw. Ang iyong mga desisyon ay nagiging makapangyarihan. Ang iyong buhay ay nagsisimulang sumalamin sa paghahanda, disiplina, at enerhiya na inilaan mo sa lahat ng mga taong ito. Taurus, ngayon na ang universo ay nakaalin sa iyong pabor, oras na para kumilos ng matalino. Hindi ito tungkol sa pagmamadali o pagpapilit ng kinalabasan. Ito ay tungkol sa pag-channel ng iyong enerhiya sa paraang nagpapalakas sa pagbabago na darating sa 2026. Isaprotektahan ang iyong enerhiya. Palibutan ang sarili ng mga tao at kapaligiran na nagbibigay lakas sa iyo. Lumayo sa mga nagpapabigat ng enerhiya, negatibidad, at walang kwentang alitan. Ang iyong focus ang iyong superpower, huwag sayangin ito sa bagay na walang saysay. 2. Huwag magpaliwanag lagi.
Wala kang utang na loob sa sinuman para sa bilis mo, mga pinili mo, o mga prioridad mo. Ginagantimpalaan ng 2026 ang kalinawan, hindi ang labis na pagpapaliwanag. Hayaan ang iyong mga resulta ang magsalita. 3. Mag-invest ng matalino. Sa pinansyal, isipin ang pangmatagalan. Iwasan ang padalos-dalos na desisyon. Ang mga oportunidad na dumarating ngayon ay hindi aksidente, ito ay nakaalin sa iyong landas. Tratuhin ang bawat desisyon ng maingat at may pananaw. 4. Magtiwala sa iyong intuition. Nabuo mo ang panloob na kumpas sa pamamagitan ng maraming taon ng pagmamasid at tiyaga. Sa 2026, pakinggan ito ng walang pag-aalinlangan. Gagabayan ka ng iyong instinct sa mga oportunidad, tao, at desisyon na nagdadala ng katatagan, paglago, at kasaganaan. 5. Putulin ang nagpapahina na ugnayan. May ilang relasyon na kailangang matapos o pansamantalang ipahinto upang magkaroon ng puwang para sa enerhiya na nagpapalago sa iyo. Huwag makaramdam ng guilt sa pagtanggal ng mga toxic o stagnant na tao sa buhay mo. 6. Mag-focus sa pangmatagalang katatagan. Ito ay hindi taon para sa mabilisang panalo o shortcut. Pabor sa 2026 ang consistent, grounded effort, stratehikong tiyaga, at alignment sa iyong mas mataas na layunin. 7. Panatilihin ang pasasalamat. Kahit ang maliliit na panalo ay mahalaga. Ipagdiwang ang mga ito. Ang pasasalamat ay nagpapataas ng iyong frequency, at ang mataas na frequency ay nag-a-attract ng mas nakaalin na oportunidad, pag-ibig, at kayamanan. Taurus, ito ang iyong blueprint para sa tagumpay, pangalagaan ang iyong enerhiya, gumawa ng desisyon mula sa kumpiyansa, at manatiling matiyaga ngunit proactive. Sundin ang mga hakbang na ito. At hindi lamang mo makikita ang pagbabago ng swerte, mararamdaman mo rin ito sa bawat aspeto ng iyong buhay. Tandaan, nakikipagtulungan sa iyo ang universo. Ang natitira na lang ay kumilos ka ng may kalinawan, lakas, at karunungan. Taurus, huminga ng malalim at damhin ang sandaling ito. Lahat ng iyong tiniis, bawat pagkaantala, bawat hamon, bawat gabing walang tulog, bawat sakripisyo, ito ang nagdala sa iyo sa puntong ito. Ang 2026 ay hindi basta-basta swerte o random na twist ng kapalaran. Ito ay ang universo na ginagantimpalaan ang iyong tiyaga, karunungan, at tahimik na lakas. Ang mga pintuan na dati tila sarado ay ngayon ay nagbubukas. Ang mga oportunidad na dati tila abot langit ang layo ay ngayon ay perpektong nakaalin sa iyong enerhiya. Ang mga taong nagduda sa iyo, na minura ang kakayahan mo, ay sa wakas makikita ang kapangyarihang matagal mo nang dala, tahimik, kalmado, at matatag. Ngayong taon, ang iyong swerte ay hindi na lamang swerte. Ito ay kapalaran na kumikilos. Pumapasok ka sa isang bersyon ng iyong buhay kung saan dumadaloy ang kasaganaan, pag-ibig, at kalinawan ng natural. Hindi mo kailangang pilitin, habulin, o kabahan tungkol dito. Tinatanggap mo lamang ito dahil inihanda mo ang sarili mo na harapin ito ng may biyaya. Damdamin ang pagbabago sa loob mo. Tumatalas ang iyong intuition. Tumataas ang iyong kumpiyansa. Lalo kang nagiging malinaw sa isip. Bawat desisyon ay ngayon nakaalin. Bawat hakbang na ginagawa mo ay may layunin. At bawat resulta ay ginagabayan mismo ng universo. Taurus, handa ka na. Karapat-dapat ka. Malakas ka. Ang lihim na itinago ng universo ay hindi na nakatago, ito ay palaging nasa loob mo. Ang iyong tahimik na tiyaga, karunungan, at matatag na puso, ito ang mga susi mo sa pagbubukas ng mga biyayang ipinapangako ng 2026. Kaya lumakad ka ng matapang. Magtiwala sa tamang timing ng iyong buhay. Magtiwala sa daloy ng universo. At tandaan, lahat ng iyong hinihintay, lahat ng iyong inihanda para dito, ay sa wakas ay dumarating. Ang 2026 ay iyong taon. Ang iyong pagbabalik loob. Ang iyong pag-angat. Ang iyong kapalaran. Yakapin mo ito ng buong puso, Taurus, kasama mo ang universo. Taurus, ngayon na alam mo na ang lihim, panahon na para tanggapin ang iyong mga biyaya. Mag-comment sa ibaba, tinatanggap ko ang biyayang ito, at ipaalam sa universo na handa ka ng tumanggap. Bawat salitang sinasabi mo ng may pananampalataya ay nag-aalin sa iyong enerhiya sa kasaganaan at mga oportunidad na darating sa iyo sa 2026. I like ang video na ito kung nararamdaman mo na nagsisimula ang pagbabago sa loob mo.
ay share ito sa isa pang Taurus na kailangang marinig ang mensaheng ito, dahil minsan ang universo ay gumagana sa pamamagitan ng mga tao upang maiparating ang mga senyales nito. Mag-subscribe upang manatiling konektado sa mas maraming gabay, insight, at lihim na gustong ipaalam sa iyo ng universo. Bawat hakbang na ginagawa mo ng may kamalayan ay nagpapalakas sa iyong swerte at nag-i-multiply ng iyong alignment. At higit sa lahat, Taurus, patuloy na magtiwala sa sarili. Patuloy na parangalan ang iyong tiyaga. Patuloy na maniwala na ang bawat pagkaantala ay perpektong nakatiming para sa iyong pag-angat. Handa na ang universo. Ikaw, handa ka na ba? Lumakad ng may tapang, tanggapin ang iyong kapangyarihan, at yakapin ang buhay na matagal nang naghihintay sa iyo. Ang 2026 ay iyo, simulan na natin.